From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Dako kayo ang bulaton gibutang sa atong kamot. Manang karon sa atong mga house congregations, mao na ni ang sinugdanan nga kamo tinuod mahimong sanga nga dagadalag bunga. Nga tanang nakita ninyo sa inyong magbalantay dinhi, i-apply na ninyo sa inyong kaugalingon. Kay kamo gamito na sad ingon nga mga sangang tigdumala og mga bunga. So dili mo mahimong standard o example sa inyong kinabuhi. So makinabuhi na gyud nyo tanan ang tanan nga mga giwali nako sa inyo ha. Karon sa atong financial revolution, sugdan na sa amahan nga kuhaon ang kapobrehon sa inyong mga panimalay. Sige na ba magbayad sa inyong utang? Wa na po'y ng utang. Wa na'y mga bagong utang. Wala na. Ang daang utang, gubaton, gubuon, pinaagi nga hinahinay bayaran hangtod nga mawa gyud tanan. Pagkatapos, bahala kung sa'yo may tabo, di gyud ta mangutang. Nya katong mga utang nga nalimtan na, pasensya na lang to. Nabi tayo nagsulat sa kong televiewer, nakadungog siya sa financial revolution nga wali. Di natandog siya. Pagkatong na si kwarta, giduol niya tong tao nga nautangan niya sa dugay ng panahon. Pagkatapos igsoon, gibayaran niya mga 12,000 man siguro to. 12,000. Ang gihatag, ibayad. Paghatag sa 12,000, wala gidawat sa tao. Siya wala ka nakautang sa kuha. Gipugos yun niya, dili, nakautang ko, ako'y nahibalo kay ako'y nangutang nimo. Kunya kay na amnesia mga gitong tao, wala mga isa. Wala, di naman niya mahinumduman. Mao na nga, dili na po niya mapugos kay basig masukutong tao. So gibawi na lang niya. Katong yang 12,000 murag bagbata nga ihawon na. Murag si Isaac ba ihawon na tapos nabalik sa iya nabuhi pag-usab. So gitanaw niya nga kato
panalangin gikan sa Ginoo. Iyaw na ninyo ha. Insa pastor, nagsugod na ang milagro sa akong mga kinabuhi. Ang mga milagro sa akong kinabuhi tungod sa imong waling financial revolution nga pinadayag sa gikan sa Dios. Og mao na ni ang sinugdanan nga makita nato nga ang tinuod nga blessings gikan sa mahan magsugod nagkahitabo sa atong mga kinabuhi. Amen. Nagtuo mo mga igsoon? Kinsay nagtuo ninyo? Ang saad sa Diyos sa pagpadayon sa financial revolution nga ang mga dato nagtigom og bahandi gitaganan nila na para sa tuwa. Nga nahigugma sa kabos. Proverbs 28 verse 8. He that by usury and unjust gain increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor. Ang mga taong nagapanginansya, pinaagi sa tubo og abot, kanang unjust gain, dili may pagka-interpret sa Bisaya dire, tubo og abot lang. Tubo, usury, o kanang 5-6, o unjust gain, dili makatarunganon nga abot, ginansya, nagahipos ni ini, alang kaniya nga may kaluoy sa kabos. Timanin ninyo na. Sige silag negosyo para sa ato. Sa ato man ay hatag tanan. Gusto na ninyo matuman ni? Makita ninyo sa kadlaw na yung mga dato diri. Ang pagpadayag samahan sa ilaha, sila mismo pagpadaygan. Tapos mukamang-kamang sila diri, niya mura silang mapaso sa bahanding na silang kamot, tanto dili nila marilis nga ibutang sa bulaton sa Diyos. Amen. Imanin ninyo na mga igsoon, tanawan ninyo ang gisulti pod sa Job, chapter 27, verse 16 and 17. Job 27, 16 and 17. Bisan ang dautan, magatigom siya og salapi ingon sa abog, og mga andam og bisti ingon sa yuta nga kulunon. Siya makaandam ni ana, apan ang matarong maoy magsulob ni ana. Og ang mga inosente maoy magabahin sa iyang salapi. Though the wicked heap up silver as the dust, muralag abog sa iyang pagtigom ang kwarta kay grabing ginansya, and prepare raiment as the clay, pagkadaghan sa iyang sinina, muranalag yuta lapok, he may prepare it. Sige, paandama siya na. But the just shall put it on. Kitay mo sinina ana, and the innocent shall divide the silver. O ang mga inosente, pare nato, mga anak sa Ginoo, balik atong pagka-inosente, kay wala naman ang daing espiritu, mao ang magabahin ni ana. Gusto niyo matuman na? Sa financial revolution, sakop tanan kining mangong mga bersikuluha. Hallelujah. Kung unsaw ni pagtuman, dili na atong problema.
Kay igo lang na natong ipadayag sa hayag o kini matuman gusto sa dautan o dili. So, hunahunaan ninyo mga igsoon. Paminaw ninyong pulong sa Diyos. Isinina nato ang mga gwapong sinina sa mga dautan. Kanang mga amot pa sa butana, makatilaw na sa mong mga mahalon ng sinina. Unya, ang ilang tinapok nga kwarta, kita'y magbahin-bahina na. Woo! Hallelujah! Bahinon nato na. Oy, dili akong pulong na. Kulbaan ang mga dautan ron. Basig makaingon mo, Pastor, nakadungog ko sa gisultis Biblia pero wa ko kadungog nga ang dagkong bahandi sa mga dautan para di ay na sa mga anak sa Dios. Karon lang ka kadungogan na. Pinadayag na. Pagka napadayag nagikan sa pulong sa Dios, atuan na mga igsoon. Under ni sa financial revolution. Hallelujah. Naitabo ni sa atong amahan nga si Abraham. Ang gasa nga dagkong bahandi gikan sa mga Ehiptohanon gihatag sa iya. Kabalo mo na? Nagadto lang mga Ehiptohanon dito, nagdalag dagko kayong bahandi gigasa kang Abraham. Makita ninyo igsoon, wa mo kaila na yung mga datong dagko kayo. Di na gani gustong magpaila sa tuwa, basig di na muanhi. Bata-bata na lay padala diri. Pero basta gigasa gani sa bulaton yun nato ibutang. Amen. Amen. Gusto na ako gasahan kaning matuman na ning mga bersikulo ha. Mga bot na dire. Gusto na ako i-divide na ako na sa mga house congregations. Gubuon ang daang balay. Sige, sister, kay na may kwan. Na may gihatag ang Ginoo pinagyaning dautan nga sige paginansya sa uno. Sige, pila ni usa ka milyon sige gubaan na imong balay himuang budget usa ka milyon. Amen. Karon kamusay maning kamot diha. Karon nagsugod na gani, di ba? Nagkakawala na bang kapobrehon sa inyong balay? Padayon pag yun na. Kada simana na ay naamoy masimhutan nga kapobrehon pa dito. Guba. Nakakita ka pagkahuman. Abi nimo gwapo na. Napaday salag sa manok dito. Kuha Tapos kita nimo ang imong sugag. Pidok. Ilis di gwapo. Hantod nga pila ka simana, pila ka bulan. Takulahaw lang. Makitan mo imong balay. Mauna ang ning shine dito sa imong dapit kay kinahanglan ang balay nga butangan sa house congregation, butangan sa ngalan sa Ginoo, maoy pinakagwapo. Munang ay mong kasayo pa na mga igsoon, ang mga bahandi ni Abraham, wala niya gipangabudlayan. Wa niya gipangabudlayan. Una siya niya itong Ehipto, kauban si Sarah, wa gyud say kwartas bulsa. Wa gyud say kaptangan. Wa man gani siya bodyguard. Tungod na namakak siya sa diyang gipangutana siya. Sa kadagkong Ehiptohanon. Asawa ba nimo na? Kay nagustuhan man sa Ehiptohanon si Sarah. Asawa ba nimo na? Kay kung yung siya asawa, patsyon yun siya. Para makuha Sarah. Siya dili, akong igsoon na. Gisulti niya na, aron dili siya patyon.
sa mga bodyguard at tong dakong taong Egyptian o kuhaon ng iyang asawa. Napugos siya sa pagpamakak. So broke din siya, wag ganin siya gwardya. Ang Pharaoh pa naman, at tong mga pagbisita, ang nahigugma kang Sarah, og miingon gyud ang Pharaoh, di madugay si Sarah mahimo ng akong asawa. Tungod ni ining attraction sa hari nga si Pharaoh sa iyang asawa, o niya nagpadayag si Abraham nga igsuon niya siya, wala sige patay, hinunuwa, ingon nga pasalamat sa hari, kay abig yun sa hari, maasawa na gyud niya si Sarah, nagkuha og dakong bahandi ang hari. Gihatag sa iyang igsuon nga si Abraham. Gigasa. Oh. Tiyaw na ninyo igsuon. Pagkahuman na to, gilikay na po sila sa Ginoo, nalimbungan ng hari. Pero ang bahandi ito na kang Abraham. Milagro, ha? Daghan kayog milagro ang Ginoo mga igsoon. Basig makaingon ka na. Namakak mo po si Abraham, no? Murag sa akong paminaw, dili niyang pamakak. Murag self-preservation. Gitagaan siya kaalam sa Diyos. Nga mauna dito ang kaalama nga tungod ni Ana, di panalanginan ninyo sa Ginoo. Walay bahandi si Abraham pagkato niya Ehipto. Oh. Ang naghatag sa iya, dako-dako siguro itong bahandi ng ihatag sa iya. Kaya pagkahuman na ito, ni dato naman si Abraham. Bahandi ito sa Egyptian. Tanawan ninyo Genesis 12:16, atong basahon. Sa 11 ta magsugod. Og naitabo nga sa diha nga haduol na siya musulod sa Ehipto, miingon siya kang Saray nga iyang asawa. Tanawa, ginaila ko karon nga ikaw babae nga maanyag nga pagatanawon. Busa mahitabo nga kung makakita kanimo ang mga Ehiptohanon, sila magaingon, kini mao ang iyang asawa. Og ako pagapatyon nila, og ikaw luwason nila nga buhi. Busa karon, umingon ka nga ikaw, igsuon ko nga babae. Aron nga ako adunay kaayuhan tungod kanimo, ug mabuhi ang akong kalag tungod kanimo. Og naitabo nga sa pagsulod ni Abram sa Ehipto, nakita sa mga Ehiptohanon nga ang babae maanyag kaayo. Og nakita usab siya sa mga prinsipe ni Faraon, og gipanagdaig siya nila kang Faraon, og gidala ang babae ngadto sa balay ni Faraon. Og siya nagbuhat og maayo kang Abram tungod kaniya. Og siya may mga karnero, mga baka og mga asno, ulipon nga mga lalaki, mga binatunan nga mga babae, og mga asno nga bayi, og mga kamelyo. Gihatag sa iya na. Pagkaumang gihatag sa iya, 17, apan gihampak ni Jehovah si Paraon, ug ang iyang panimalay, pinaagis dakong hampak tugod kang Saray nga asawa ni Abraham. Gisilutan pa inoon si Pero. Gusto mo niya kunon siya Sarah, niya asawa mo siyang Abraham, tungkol sa kadlok ni Abraham, gilimod, ingnan niya si Sarah, tudluan niya, inang igsuon ko nimo. Tapos kitagaan siya, daghang kayong baka, daghang kamilyo, sa pangbahandi. Pagka manggihatag to, gihampak siya sa Ginoo. Niya pagkahampak siya, nakaila siya nga, asawa dito ng Abraham, gipatawag siya ni Pero, nganong namakakman ka? Siya. Unsa ba kini imong gibuhat kanako? Ngano man nga wala ka magtug-an kanako nga siya imong asawa? Ngano man nga miingon ka nga siya imong isong babae sa pagkaagi nga siya gikuha aron akong maasawa? Busa karon tanawa ang imong asawa. Dawata ug lumakaw ka. Pagkahuman ang nahatag ang iyang mga bahandi, gihampak sa Ginoo, pagkatapos, gipalakaw pag nila, sige na, hawa na dali.
Ay, napagdugay din kay basig hampa ko na po ko. Tiyaw ninyo iso. Dala ng karnero. Wala to niya gibudlayan o gitrabahuan. Na iyaha lang to tungod sa milagro. Ingana manalangin ang Ginoo. Hallelujah. Di basta-basta mga iso, no? Gusto na ba ninyong may tabo na ni? Ulat-ulat lang. Katugayan, napwersa gyud si Abraham ngayang iyag yung gi-admit nga si Sarah iyang asawa. Tanawan ninyo ang witness kung giunsa sa milagro sa Dios pagbalhin sa bahandi nga nahitabo between sa usa ka taong matarong og sa usa ka taong wa kailag Dios sa makatuwid dili matarong. Tanawan ninyo ang pagbalhin sa bahandi. Gikan kang Pharaoh nga dili matarong ngadto sa usa ka matarong nga anak sa Dios si Abraham. Sa diyan nailhan sa ni Pero nga asawa siya ni Abraham. Instead nga patyon siya, gibuhat na ino niya ang murag makatingala nga butang. Gitagaan siya daghang kayong bahandi. O niya gold, silver, kamelyo, tanan. Iyatag siyang kamot. Tanan verse 20. O niya nagsugo si Faraon sa iyang mga tao, matungod kaniya. Ug iyang gihatod sila sa dalan, ug ang iyang asawa, ug ang tanan nga iya. Gipalakaw sila. Pagkahuman nga gihatag tanan sa iya, kining bahandi nga naa kaniya. Si Pero gusto niyang tungluhon si Abraham. Pero pagkang panalangin sa Dios nani mo, walay pwedeng muhimo ana sa imuha. Gipanalanginan na hinuon siya sa Dios. Karon, tanawon ninyo ang kapitulo 13 sa Genesis, versikulo 2. Imanin ninyo wala siya kwarta, nganong miyato siya Ehipto, kay nay hulaw, dito sila dapit. Mo nang wagi siya kwarta, way tanan. Way bodyguard. Sa verse 1 sa chapter 13, og si Abram mitungas gikan sa Ehipto padulong sa habagatan. Siya ug ang iyang asawa ug ang tanan nga iya ug uban kaniya si Lot. Og si Abram dato kaayo sa kahayupan, sa salapi ug sa bulawan. Asa to gikan mga igsoon? Wa maglayo ang kuan, ang Genesis 12:20 o Genesis 13. Sa Genesis 12, wa siya kwarta. Pagadtog Ehipto. Pagbiyag Ehipto, unsa? Versikulo 2. Og si Abraham dato kaayo sa kahayupan, sa salapi og sa bulawan, gikan kang Pharaoh. Milagro? Tanaming og Karon, kay napadayag naman sa financial revolution, hulaton nato nga mahitabo na. Wala lang mag-ingon ang kasulatan nga si Abraham dato. Nagingon ang kasulatan, dato kaayo. Sa English, Abraham was made very rich. Si Abraham, dato kaayo. Manang dunay mo dato kaayo sa kibuloy, no? Siyempre. Siyempre. Katukod ka ba na ng building, hindi ka dato?
First phase pa lang. Musumpay pa na, mas taas pa ni nasto nga. Pagkatapos mukurbada na po na, nga nagyapon. Praise the Lord. Kadugayan, muingon na ta, ang mga chapter leaders, dato kaayo. Ang mga workers sa spirit, dato kaayo. Mga silingan ninyo, matingala na ana. Gipabungkag inyong balay, gigwapo. Ngayon silang, uy, nagkadato man na siya. Dili lang na may lang makita. Kadugayan, igsoon, magkauswag imong kwandiha, ang imong house congregation. Kadugayan, pinakagwapo ng balay ni mo diha. Ikaupat nga renovation sa imong balay, kuyaw lagi kayo na. Pagka ang Diyos nag-decide na, nga panahon na para ang bahande ibalhin na ngadto sa iyang pinili nga katawhan, ang mga dautan dili makapugong ni ana. Karo, napadayag naman nawali na napadayag na, ambot pasabot igsoon, musunod na. Hallelujah. Hallelujah. Tanawa, naitabupod ang naitabo kang Abraham, naitabupod kang Isaac. Sa dihang siya tuwa sa iyang dapit si Isaac, naitabo nga dunay hulaw atong dapita. Niya na pressurize pa gyud siya kay ang mga Pilistihanon gipang tabunan ang iyang mga atabay, ang iyang mga balon sa tubig. Ang iyag yung unang hunahuna moadto sa Ehipto. Sama sa gibuhat sa iyang amahan nga nauna sa iya si Abraham. Pero ang Diyos nagingon, ayaw pagadto. Ingon siya, magpabilin ka dinhi sa mga dapit sa Pilistihanon. Pero dito sa dapit sa mga Pilistihanon, ang hulaw nagpadayon. Biisan asa kamulingi, ang hulaw igsoon makita nimo. Nakainumdum ko tong hulaw sa 1988 there's Mindanao. Para di lang mga matay ang kabaw, kay brown na gud ang tanang sagbot. Para di lang mga matay ang kabaw, ang mga tagiyang gibuhat, gi-antiparahan og green. Di naman gusto mo kaog sagbot kay brown naman tanan. So, ang gibuhat sa mga tagiya, para malimbungan ang kabaw, gi-antiparahan og green. Si kada tanaw sa sagbot, instead nga brown, green na. Kaon po ng kabaw. Siguro sa mga dapit sa Pilistihanon, sa panahon sa hulaw, kang panahon ni Isaac, inani siguro ang kagrabe sa hulaw. Everywhere ka mo kita, yuta mo makita, wanay sagbot. Apan ang Diyos, dunay saad kang Abraham, nga kung siya, matinumanon nga mopugas, ang Diyos matinumanon usab sa paghatag kaniya sa 100-fold sa iyang gipugas. Tanaw na to ang Henesis, Kapitulo 26, versikulo 3. Pumuyo ka ni ining yutaa, og ako magauban kanimo, og ikaw pagapanalanginan ko. Kay kanimo og sa imong kaliwatan, igahatag ko nga tanan kining mga yutaa, ug pagatukuron ko ang panumpa nga gipanumpaan ko kang Abraham nga imong amahan. Hallelujah. Siya pumuyo ka ni ining yutaa, og ako
magapanalangin kanimo. Pumuyo ka ni ining yuta, ug ako magauban kanimo. Og ikaw pagapanalanginan ko. Kay kanimo og sa imong kaliwatan, igahatag ko nga tanan kining mga yuta. Saad sa panalangin. Ang inyong pastor na ay saad sa panalangin. Giingnan ko samahan, bisan asa ka moadto, pagapausuwagon ko ikaw. Nya kamo mga anak sa Dios nga nahimong kauban sa inyong magbalantay, mo nang ako pong i-pronounce kung unsay gipanalangin sa kuwa, sa diyang kamo magmatinumanong sama nako, mapanalanginan usab mo sa inyong kinabuhi. Hallelujah. Sama ingon siya sa gisaad o gipanumpa ko sa imong amahan nga si Abraham. Unsa man ang gipanumpa ug unsa man ang gisaad kang Abraham. Gisaad kaniyang iyang kaliwatan mouswag. Di man mga igsoon, kita kaliwat usab ni Abraham. Mo na ang gisulti niya kang Isaac, gisulti niya kang Abraham, gisulti usab niya sa kuwa. Siya, ang panumpa nga gihatag niya kang Abraham, unsa tong panumpa? Covenant. Blessings. May tabo. Nya karon nakita ninyo sa inyong duha ka mata, nagakaitabo sa inyong magbalantay. Nya akong igsoon nagtawag sa kuwatong sa kadlaw yung siya nga, welcome home. Nadungog man siya sa iyang asawa. Si Brother Joe. Siya, where is home? Para sa kuwa, where is home? Waada yung kasabuti ang bana. I-explainan niya. Siya di ka na makasulti sa iyang welcome home. Kay ang tanang dapit, home naman niya. Tinood, no? Matukog Amerika, na ako'y home dito. Pilat home pod ko dito. Matukog Canada, pilat home pod ko dito. Matukog Israel, pilat home pod ko dito. Matukog Manila, pilat home pod ko. Matukog Japan, pilat home pod ko dito. Ang kaliwat sa Ginoo karon dili lang Pilipino. Tanan-tanan. Nga naman, no respecter of person ng Diyos. Wala na siya gatanaw sa imong physical o sa imong rasa. Kay ang gitanaw, espiritu. Ay inyong pastor, gihimong presidente sa tanang mga espiritu nga mahimong anak sa Diyos. Og sa espiritu, walay rasa. Isalay rasa diya, ang lugas lang. Pareho tatanan. Hallelujah. Salamat mamong gihimong presidente sa espiritu inyong pastor. So ang gingharian sa langit, usa ka paghari sa amahan nga mao'y hari sa mga hari o ang anak nga yang gipadala diri sa yuta mauni ang tigdumala sa tanang espiritu nga naa sa lawas nga gipakatao. So mahimong Pilipino ka, Hapon, bisan unsa ka, wala tanawa sa Dios na gitanaw. Anak ka ba sa Diyos? Born again sa Espiritu ka ba? Niagi ka ba John 3:5? Nakahinulsol ka na ba? Bag-o na ba yung mga Espiritu? Nailhan mo na ba ang anak nga gipadala diri para mo dumala ni ining iyang gingharian diri sa yuta? Maunang question niya. So karon sa tibok kalibutan, ginapadto ko sa Diyos, bisan asa na'y anak sa Diyos, muadto ko didto para akong ipaybalo sa ila nga naa na sila'y kaagian karon, pwede na mong musulod sa gingharian sa Diyos kay andam na ang dalan para sa inyo ha. Si Isaac nagpabilin sa yuta nga puro hulaw kay nagtuo siya sa saan sa Diyos. Tanawan sa initabo. Sa 26 versikulo 12 mauni ang gisulti mga igsoon. Genesis 26:12. Og nagpugas si Isaac niya itong yutaa,
og nakapanuig niya tong tuiga, og usa ka gatos ka pilo, og siya gipanalanginan sa Dios. 100-fold ang iyang naani kay saad sa Dios na. So ang saad sa Dios na to, matuman, gusto sa dautan og dili. Sa iyang harvest, gipanalanginan si Isaac sa taliwala sa mga Pilistihanon, iyang mga kaaway, og siya gipadato pagayo. Og wala madugay, katong maong dapita nga gipanagyahan sa mga dautan, ang tanang bahandi gibalhin sa yaha. Tanawan ninyo ang versikulo 14 sa 26, kapitulo 26. Og nakapanagiya siya mga panon sa mga karnero, og nakapanagiya siya panon sa mga baka, og dako nga panimalay, og nangasina kaniya ang mga Pilistihanon. Pertigyod ang pagpa-uswag sa Ginoo ni ining tawhana nga ang mga Pilistihanon nangasina sa iyaha. So, buot pasabot nini, magsugod ng panalangin sa imong kinabuhi. Di magsugod. Nagsugod na. Bisan kinsapay mo pugong. Taliwala sa hulaw, ang Pilipinas, dapit man ni sa hulaw ba? Di ba? Pobre nga nasod ni, dapit ni sa hulaw. Ang nagpalibot pag yun nato, mga Pilistihanon kadaghanan. Puros nagasupak. Pobre, puros nagasupak. Pero dili mapugngan. Basta gisulti sa Dios, panalanginan ko ikaw, panalanginan gayod kaniya. I-release niya ang panalangin, bisan kinsapay mo babag diha. Hallelujah! Kung dunay mga tao nagpalibot nimong gusto kanilang i-down, tungod kay ang panalangin sa Dios na nato, ang panalangin ug tuyo sa Dios, itaas lang ta, walay makapugong ni ana. Kining harian sa Dios karon sa nakanasod. Nasod na ni siya. Gingon nga nasod. Ang Dios manalangin ni ining nasura. Kay dili ni nasod sa tao, nasod ni niya. Di na ako ma-elaborate pagsulti unsang panalangin ang mabot. Ulatan na lang. Karon, kamong mga tigpangalot ug bulawan, kamong may mga mapa, nagsige mong tan-aw niya, ana, diha, kamong na mga, sana, detector, palihog lang, taguan na inyong mga mapa, taguan na inyong mga detector, kay ang Dios may muhatag og detector dili sa inyo. Ang bulawan may ang tagag detector. Pangitaon ka sa bulawan ug asa ka. Alimang ka, isulat sa Dios ang imong ngalan sa bulawan, pangitan ibutan niya dito. Okay, Juneda. Sulatan sa Dios ang bulawan ug Juneda. Ang bulawan karon may detector, pangitaon si Juneda, dili na si Juneda may mga bulawan. Nga, atong naobserbahan, sa sige natong pangitas bulawan ng so, ang atong pirmi makita, bato lang. O say, makabalbag patagpantyon, kukuron pa ta sa mga tao diya. Taguan na tanan. Hulata ang panalangin sa Diyos, hulata ang milagro sa Diyos, nga may tabo sa imuha. Hallelujah! Ipadayon ko ni sa sunod nga higayon, daghan pa ko isusulti may tungod sa spiritual revolution o sa financial revolution o ako ning buhaton sa sunod nga mahigayon.
O nakabalo ko nga nagauswag ba ang atong mga house congregations? Nya katong gustong ang ilang balay mahimong house congregations, ang mga inspector nato mutan-aw sa ana. Mo susi para mabutang sa standard ang tanang butangan sa ngalan sa Ginoo. Daghang pa ko gi-introduce nga mga butang nga pinadayag sa Dios sa atong house congregations. Ipaagi lang nako ni sa atong mga tinugyanan dinhi, pinanguluhan ni Sister Ingrid o gaguban pang mga tinugyanan dinhi. May bawaan ninyo kung sa nasusunod. Andam na ba mo? Amen. Palakpakan nato ang buhay ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gamhanan nga Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Dahigon ang imong gamhanan nga pangalan. Among nabati ang imong presensya. Nga nakiguban ka ni ining maong panagkatigom karon. Nagapasalamat kami, O Diyos, sa imong kaayo, sa imong paggiya, sa imong pag-una, sa imong mga milagro, o sa imong pagbuot sa among mga kinabuhi. Salamat, O Diyos, Amahan sa langit, sa tanan nga imong ginapasundayag, nga kaayuhan sa tanan nimong mga katawhan sa tibuok nga kalibutan. Ang among mga pagdaig, O Diyos, gikan sa among mga kasing-kasing, imong dawaton, imong balaanon, imong himuon nga mahumot nga amyon nga moadto sa imong atubangan. Hallelujah. Ug himuwa ang tanang dili nimo kabubuton, imong paphaon tanan sa among mga kinabuhi. Ug dawaton mo ang among mga pagdaig, ang among mga pagsimba, ang among espirituhanong halad ni ining taknaa. Uban sa pagpasalamat sa among mga kasing-kasing, sa tanan nimong mga paggamit kanamo ingon nga imong mga instrumento sa imong kahimayaan, sa imong gingharian diri sa yuta. Among nakita, O Dios, kung unsa ang imong gamhanang kamot gikan sa sinugdanan hangtod karon nga nagapatuman sa imong mga kabubuton, sa imong mga pulong sa tibok kayutaan. Dalaygon ka, O Dios, sa tanan nga mga katawhan nga imong gipadala, nga mahimong anak sa Espiritu sa sulod sa imong balay, nga walay lain kundili ang imong gingharian. Og karon ako silang kauban sa tanang mga pagsimba, sa tanang mga paghimaya kanimo sa pagpasalamat nga giablihan mo ang among mga mata, ang among mga panghunahuna, nga masabtan ang imong dakong kabubuton. Kami ang ngayan nga matao sa Espiritu, mahimong tinuod nga mga anak. Ug karon do na nay katungod nga mo isa sa among mga kamot. May katungod nga mo simba kanimo. May katungod nga mo duol kanimo. May katungod, O Dios, nga magsulti sa imong mga kaayuhan. Dalaygon ka, Amahan, sa kadaugan nga imong gipakita, nga imong ginabuhat sa among mga kamot. Ingon nga instrumento. Salamat, Amahan, sa mga kalag ay mong ginapadala na nakakita sa kahayag sa maayong balita sa ilang kaluwasan.
Salamat o Dios kay mo king pabalik pag-usab. Sa yuta nga diin ikaw nagpakatao apan wala dawata. Ug karon ang imong lawas nga hentil ipabalik nimo didto. Aron isangyaw ang imong pulong wala nila dawata. Karon ay imong mga katawhan dili lamang mga hentil kundi mga Hudyo. Manuol kanimo, makaila na ikaw katong ilang gilansang sa krus. Namatay sa imong pagkatao sa pagbayad sa among mga sala. Aron makaduol kami og mahimong mga anak sa Espiritu. Salamat Amahan ining mong pagpadayag. Salamat usab sa tanan nga mga bulaton nimo diri sa tibuok Pilipinas, sa kauswagan, sa mga house congregations, sa mga chapter leaders, branch leaders, branch managers, o sa tanan pang nagagraduate nga mahimong mga workers sa Espiritu, nga pagatugyanan sa bulaton sama kanako, nga imong anak, o sila usab, imong mga anak. Mahimo pang daghan ang mahimong mahamtong ug mahimong worker sa Espiritu ug masaligan nga sama sa imong panganay nga anak. O Dios, ang imong kabubuton maoy mahitabo sa tibuok nga kayutaan. Ang imong paghari maoy makita nga ikaw dili lamang among manluluwas apan ang among buutan nga hari nga nakiguban sa iyang katawhan. Salamat bisan dili kami maoy imong original nga katawhan. Apan karon maoy nahimong tinuod nga katawhan. Anak sa Espiritu. Hallelujah. Panalanginan mo ang tanan sa financial revolution, sa spiritual revolution. Imo kaming gipanalanginan, gipadaygan sa tanang mga pamaagi. Karon usab o Dios ipadayon ang pagpadayag kanamo sa financial revolution, nga ang tanan nga among pagabuhaton kining tanan patungan sa among mga kamot, imo nang sugdan sa pagpanalangin. In Jesus' name. Hallelujah. Palagi mong mensahe, palagi mong pulong, palagi mong alagad o Diyos. Balik kong himaya, ukadungganan sa imong dakong gamhanang pangalan. Salamat Amahan. Salamat o Diyos. Palakpakan nato siya. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit.
after April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.